Masay buti pasabot ng komisyon. Yeah, naigi-create man gud ang council o kaning council sa barangay boundary dispute, and then 5 siya ka member. Ang chairman sa commission is si Kapitan Giancarlo Moralion. Tapos upat mi kabo commissioner, ang city assessor, ako isip housing and planning, and then ang ato ang city engineers, ang ato ang planning office. So pagkakaroon naatay 14 ka mga barangay nga naay mga boundary disputes, and then out of the 14, 13 ka book nakasubmit na silang joint affidavit of resolution nga sinabot na sila nga magkasettle na silang boundary dispute. Now, ang amo na lang ginabilin nga barangay is Villa Consuelo and San Antonio. And after a 2-hour na mga discussion, we are happy nga ang barangay Doña Consuelo ug ang barangay San Antonio nagkasinabot na to sign their joint affidavit of resolution nga isettle na nila ilang barangay dispute, boundary dispute. So, doon na sila yung mga dokumento nga gipasubmit. Yeah, nasa sila mga dokumento nga gipang-submit, and then kung ang option nilang gipili is ang plan A, which is ang settlement. Kay kung mag-option B sila, of course, naapay mga applicable laws nga ilang ipang-submit, ilang argumentation, mga exhibit, and it will take time. Mga 60 days man natong gihatag, kay hearing man na siya, summative hearing man na sa council. So again, we are happy nga they choose to have it settled nilang within silang duha ka barangay. Nag-option sila sa ilang joint affidavit para dili na sila magpa-hearing sa council o mag-conduct o kuha sa judicial body for that. Pinapot yung pagkahimong na hearing sa City Council. Wala na, nga mo nilang himuon ani is amo ang basahon ng ilang joint affidavit resolution. Pagkahuman, amo ang i-enact into an ordinance. Kanang ordinance mo din na naibasihan para ma-settle na ang mga dispute, and then makaproceed na si PSA to conduct their I think every 5 years na sila mag-conduct sa ilahang census para sa ato ang national tax allotment. Kung siya naapit ba sa sabutan ba katong mga lugar, katong mga balay nga naa sa boundary? Yeah, kwan gina itagsa-tagsa gina specific gina include dito sa ato ang ginahimo nga joint affidavit of resolution kinsa to mga household, kinsa mga pangalan mo nang voluminous kay ang joint resolution, kay dito mangguna basihan sa PSA kung asa gyud na belong ni mga tawhana ug asa sila gusto magpa-resident. So tagsa-tagsa specific gyud na nakabutang sa joint resolution kinsa ning mga household, kinsa ning pamilya o kinsa ning mga tawhana. Doon na may mga barangay na nagkasinabot nga mga kapitan dayon ang barangay nasakop sa Lake Picas barangay din ang mga residente nasakop sa Picas barangay. Yes, nanay 13 ka barangay ana nga nakuha ng consensus, nagpatawag na po sila public hearing sa matag barangay, especially katong affected sa boundaries, o namirma na po itong mga tawhana nga although dinhi ko na bilong nga barangay kay based sa akong land area, pero I wanted to be a resident kini sa isa ka barangay natanan sa joint affidavit of resolution na kabutang. Okay. Atong usbo na nakasubmit na sila sa ilang mga dokumento. Yes, nakasubmit na din. Amo na lang tong i-agenda sa amo ang regular session para buhatan ng ordinansa. Okay, naka-exclude mo ko si Council na payag kagapon na wala pa yung sa Yeah, which is nama mo kay last nga barangay nga wala pa gyud namo na settle, which is happy me kay na settle naman, so we will submit it the next regular session. So kini nga Villa Consuelo. Mo na lang nabilin. Sa Antonio. Yes. Okay, Council, salamat kayo na kay masig na kay kadugan. Yes, sa kaduging nga panahon, I think 100 years na gyud nga naay barangay dispute ang mga barangay sa Ozamis, and we're so happy nga finally nahuman na settle og nagkasinabot na gyud ang tanang mga barangay kapitan nga naay mga boundary dispute nga na-settle na sila o nagkasinabot na sila nga mao na gyud ni ang ilahang tumbanan kung kinsa ang ilang mga resident o asa taman ang boundary nila isip mga nagkahiusa nga mga barangay sa Ozamis. Salamat gyud kaayo. Council, salamat kayo. Sing Council din kay Suiso. Salamat kayo, Council.